Pumunta lang na naman ako dun sa bahay namin ni Anton dahil gusto kong maghanap ng clue. Dun sa nangyari dun sa gabing nawala siya. Pero alam mong bawal kang bumalik sa bahay niyo, di ba? Oo. At yun lang yung nag-iisang kakamali ko. Hindi ako nagpaalam. Talaga ba? Sa tingin mo, mapapaikot mo pa rin kami? Ang sabihin mo, bumalik ka sa bahay niyo para balikan ng ebidensya. Yun. Yung bag na yun, hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Nandun na lang yun bigla. Alam niyo, sinuyod na ng mga pulis yung bahay namin ni Anton. Di sana nakita na nila yung bag doon. Pero habang nandun ako sa bahay namin, biglang narinig ko parang may tunog, parang may ibang tao. Akala ko na bumalik na si Anton eh. Pero hindi pala. Sino naman ang nakita mo? Nakakita ako ng taong nakahood. Babae ba o lalaki? Hindi ko masabi kasi ang bilis ng pangyayari. Kasi gumagawa ka na naman ng istorya. Miss, pwede ba? Hayaan muna natin magpaliwanag si Mrs. Rosales. Ano pa nangyari pagkatapos mo makita yung nakahood? Hinabol ko yung tao. Kasi sa kagustuhan kong malaman kung anong nangyari sa asawa ko. Hindi ka ba natakot o nag-alangan? Oo, may takot. Pero kasi gusto ko talaga makakuha ng sagot kung ano talaga nangyari kay Anton. Pero hindi mo inabutan yung intruder? Hindi eh, kasi ang bilis niyang gumalaw, ang bilis niyang nakaalis. At paano mo naman nalaman na siya ang naglagay ng damit ni Anton doon? Nakita mo ba? See? Ang labo ng kwento mo. Hindi tumatayo. Puro kasinungalingan kasi. Pero tama siya. Kinalughog na namin ang buong bahay na yun para maghanap ng buong ebidensya. Bakit hindi namin nakita nun yung damit na yun? Baka nilagay yun dun sa bahay namin. Dahil may ibang taong involved. Huwag ka na mag-imbento, Meli. Linabas mo yung damit para i-dispatch siya. Kaso nahuli ka namin. Nahuli ka namin, mamamatay tao ka! Tama na, please. Dinala ng damit sa lab para makumpirma kung dugo ba talaga ni Anton Rosales yung nandun. Kinuhanan na rin namin ng fingerprints yung bag para matukoy kung sino ba nagdala nun sa bahay at kung totoo ba ang salaysay ni Mrs. Rosales. Dati, ayaw kong maniwala na kaya mong gawin kay Anton yung binibintang namin. Nagdasal ako sa Diyos na sana mali kami, na sana hindi totoo ang mga takot namin. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Pinatay mo ang anak ko. Sinusumba ko. Gagawin ko ang lahat para magbayad ka sa mga kasalanan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napupulok sa kulungan! Kailangan natin gawin to para makumpara ang fingerprints mo sa fingerprints sa bag. Kung nagsasabi ka ng totoo, dapat may lumabas na fingerprints doon bukod sa fingerprints mo. Wala akong tinatago. Ang dapat nga hulihin niyo yung intruder na pumasok dun sa bahay namin eh. Sa tingin ko, kung nasa kanya yung damit ni Anton, alam niya kung nasaan ang asawa ko at siya ang susi kung paano natin siya mahahanap. Maliit lang ang pwede nating galawan. Kung nakita mo sana yung mukha ng intruder, hindi tayo mahirapan. Baka nakita siya ng mga kapitbahay namin. Nagpadala na ako ng tao para magtanong-tanong sa mga kapitbahay niyo. Sana na lang makadagdag yun na impormasyon. Joed, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Hindi mahalaga ang opinion ko, Mili. Ebidensya ang kailangan kong paniwalaan dito. Pinagtataka ko lang kung totoo yung sinasabi mo na may intruder na pumasok sa bahay niya para magdala ng gamit na yun.
Ano naman ang motibo niya? Ransom? Baka hawak niya si Anton? Baka gusto niya ng pera? Pero kung ransom, ba't di niya pa sinabi? Hindi ko alam. Ewan ko. Maraming tanong ang kailangang masagot, Millie. Kapag hindi ko ba nasagot tong mga to, ibig sabihin ba ako yung salarin sa pagkawala ng asawa ko? Ibig sabihin, suspect ako? Millie! Glenn? Millie! Hindi niyo dapat inaresto ang kliyente ko without a warrant. Hindi namin siya inaresto. Kusa siyang sumama sa amin para magbigay ng statement. Ganon? Bakit niyo siya pinusasa na parang kriminal? Nagkamali ho kami ng judgment. Pagkakamali ho namin. Kalat na sa internet yung video. Pwede namin kayong sampahan ng kaso. Alam niyo ba yon? Attorney, wag na po. Ako po yung kusang sumama. Saka kalimutan na ho natin yung mga nangyari. Pero Millie, sobra na talagang social media. Ikaw talagang dinidiin nila. Kulang na lang ipako ka sa krus eh. Sana inantay mo muna kami bago ka nagbigay ng statement. Hayaan niyo na ho, attorney. Kaya ko naman ho panindigan yung mga sinabi ko. Basta ang importante po, makatulong po yun sa impormasyon sa paghahanap kay Anton at maibalik po si Anton ng safe. May formal na ba kayong kaso laban kay Mrs. Rosales? Wala pa ho sa ngayon. Under investigation pa ang lahat. Kung ganon, wala nang rason para manatili pa siya rito. Miss Rosales, humingi kami ng paumbinin sa nangyari. My friend is innocent before proving guilty. Tandaan mo yan. Tara na, umalis na tayo. Husband killer. Yan ngayon ang bansag ng mga netizens sa asawa ni Anton Rosales na si Millicent Rosales o mas kilalang Millie. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nakuha kay Millie ang mga ebidensyang magpapatunay na ito ang pumaslang sa sarili niyang asawa. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Millie sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero sa mata ng mga netizens, guilty si Millicent Rosales sa salang pagpatay sa kanyang sariling asawa. At pera ang sinasabing dahilan ng lahat. Grabe. Para pong na-judge na si Tita Millie ng publiko. Lalo ng netizens. Huwag mong matita-tita yung kriminal na yan. Pwede ba? Pero ma, di pa naman po napapatunayan na may kasalanan nga siya eh. Hindi. Sapat na yung nakita nating ebidensya laban sa kanya. Kailangan siya magbayad ng mga kasalanan niya. Salamat ka. Leila, Mama. Tinawagan ako ni Kap. Pinalaya na ron ng mga pulis si Millie.